Bakit nyo ba in the first place isinulong yung setup na hindi naman pinagbigyan ng impeachment court, no? After yung mag-present ng ebidensya, after an article, susunod naman yung defense. Why did you consider that arrangement or option in the first place? Well, to be honest with you, it was suggested by, I think, Senator Chis Escudero. Parang pinatawag niya yung dalawang head prosecutors dahil marami yata sa mga senador parang ganun ang gustong mangyari. But since tali kami, dahil yung sinusunod namin na impeachment rules, ganun yung setup. Kailangan tapusin mo muna and then yung defense. Siguro maganda rin kasi yung logic niyo dahil makikita mo yung kabuuan. Kasi could you imagine, Christian, kung tatapusin mo muna yung sa amin, tapos defense, edi baka mamaya yung mga nangyari doon sa mga naunang mga articles, makalimutan na ng tao. Unlike kung magsasagutan na, let's say, tapos ang prosecution, Article 4, and then defense na agad. So makikita mo na agad yung kabuuan ng kwento. Diba? Mas sa kanila, sa mga senator judges, mas madali yung kanilang konklusyon. So, unlike yung tatapusin mo, baka mamaya, kagaya nila, siyempre, lalong-lalo sila yung magdidesisyon dito, parang i-recall mo pa, ano nga ba nangyari dun sa article ganito? Diba? So, yung magiging final say na 3 o 4 ng article, lahat yun, puro makikita mo, depensa lang. Oo nga, actually totoo yan. Ang huling maalala nila, parang ano yan, yung huling kausap o yung last song syndrome, hindi po ba? Kaya actually maganda yung wisdom ni Senator Chis Escudero, but unfortunately it was opposed by the defense. So siguro nakita rin ng defense yung advantage nila kung gano'n na mangyayari. Okay. Hindi ba pwedeng apela yung yung ruling na yan? Or that's final? Yun nga yung sanang gagawin namin kaya lang wala na, natuloy na kanina So medyo magugulo naman siguro pagka biglang in the middle ng confidential fund biglang ipapasok mo pa yung yung Article 4. Okay. Sige, pag-usapan natin yung trial day 10 kanina, no? After a long time, sumalang kayo muli, no? At kayo yung nag-direct examination doon sa inyong dalawang witnesses. I'm curious, ano bang pakiramdam? Kasi for the longest time, kayo nasa larangan ng politika. Tapos ngayon kailan ibalik yung pagiging abogado? What happened? Meron bang pressure? Christian, aminin ko sa'yo, hindi ako halos nakatulog. Nandoon talaga yung kaba, yung nervyos. But then again, dati naman, ito naman yung naging trabaho natin. Bago naman ako pumalaot dito sa politika. Pero syempre, medyo lahat in-anticipate natin lalo pa nakikita natin yung mga kalaban natin, bata. Syempre medyo aminin natin, mas lamado yung mga yan, mas sariwa pa yung mga batas sa kanila. Karamihan nga sa rules of court, may mga rules dito na obsolete na sa amin. 'Di ba? So may mga bagong rules na syempre, aminin ko, mas updated itong mga kalaban. So we have to review again yung rules of court, lalong-lalo na sa rules on evidence. Pero kanina, di ba hindi na nag-cross dun sa first witness ninyo, hindi po ba? Nga, medyo nagulat kami. Tapos, karamihan doon sa first part, stipulated na di ba? Admitted na Okay. Kaya nga medyo napadali yung, di ba? Kaya lang, siyempre, nung una, parang nung nag-uusap-usap kami ng mga kapwa ko public prosecutors, kasama yung mga private prosecutors, of course, lahat yan, siyempre, i-anticipate mo lahat ng mga possible scenarios, mga possible objections, di ba? Kanina, maganda naman, kasi alam mo, to be fair, kahit kalaban namin sila, si Attorney Michael Powa is a very decent lawyer. Yeah. A very decent person. Nakita ko naman yun. So, sa kanila talaga makikita mo desente yung tao. So, siguro kanina, isa rin naman ng maganda rin dahil kung o-objectan nila kami ng o-objectan, meron din naman ako kasing isasagot. May nakahanda rin akong sagot
Tatanong ko Mm. rin sa kanila, no, sinasabi ba nila kaya sila nag-o-object, may illegal na nangyari dito sa transaction, Oo nga, oo nga. Nga 'di ba? kanina medyo nakakagulat din, eh. Tsaka nanggaling na rin dito kay Attorney Michael Poa na para mapabilis na 'no, para to expedite the process. Kasi ba't But kung i-be-belabor makikita mo yun? kung makikita mo for the past 2 weeks parang yung objection nila minsan kahit out of bounds, parang ano ba 'to, parang kung minsan maiisip mo parang pinatatagal lang yata nito Or ng yung parang may dating na ng uurot, eh. biglang kanina biglang iba yun nag 360 yung ano, eh. Well, Yeah. nagulat din kami, hindi rin naman namin na-expect 'yan.